Mayong hapon, Mindanao. Adlaw Martes, Agosto 15, tuig 2023. Live gikan sa Brigada TV Studio, General Santos. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palawan pa sa kapulisan. Apektado sa baha ang kapin 1,500 ka pamilya tungod sa southwest monsoon kaning adtong milabayng adlaw. Pipila ka kabalayan na daot sa Zamboanga City. Ibrigada mo, Marco Polo Muta. Umaga pa lamang nagsimula ng tumaas ang tubig baha sa iba't ibang bahagi dito sa lungsod ng Zamboanga. Dala ng walang tigil ng ulan, hatid ng southwest monsoon na tumama dito sa Zamboanga Peninsula at ang lungsod ng Zamboanga ay naging sentro ng nasabing kalamidad. Gaya na lamang dito sa 3rd Street sa Barangay San Roque, kinakailangan pang itali ng mga kaanak ang pinaglalamayang padre de pamilya na ito ang kanyang ataol sa kanilang kisame dahil sa tindi na tama ng tubig baha na aabot lampas baywang. Nananawagan ang 16 anyos na anak ng namayapang lalaki na sana'y masolusyonan ng mga kinaukulan ang nasirang riprap sa kanilang lugar. Kinakailangan di umano nila ng pangmatagalang solusyon sa problema ng kanilang komunidad tuwing tag-ulan. Bilang anak na awa ko sa sitwasyon ng tatay ko, kasi kailangan namin siyang itali yung mukhaan niya para hindi siya maanak sa baha. Mula nung bata ko nakakaranas na kami ng mga pagbaha. Okay lang kasi may recraft na nakalagay na kami ng mabahaan. Pero nung January nasira yung recraft, hanggang ngayon nabahaan na kami. Nanawagan po kami na sana maayos na sana mabilis ang recraft dito sa amin para hindi na kami matatapos sa tuwing umuulan. Saka sana maayos na nila ito na mabilis, bigyan na sana nila ito ng aksyon. Sa kaligitnaan kasi ng malakas ng pagbuhos ng ulan at pagragasa ng baha, nawasak umano ang riprap na ito sa may Townsville Subdivision dito sa may Barangay San Roque. Umapaw na din ang ilog na ito sa Sitio Gulayan sa Barangay San Jose Gusu. Samantala, kuhang-kuha din sa video ang pag-anot ng sasakyan na ito sa isang subdivision sa may Barangay Tumaga. Bubong na lang din ang nakikita sa bahaging ito sa nabanggit na lugar. Makikita rin na halos umabot na din sa bubungan ng ilang mga kabahayan ang level o taas ng tubig ulan sa ilang mga barangay na mahigit 15 mga barangay ang matindig na apektuhan dala ng habagat dito sa area of responsibilities. Ilan sa mga barangay na apektuhan gaya ng Barangay Tumaga, Putik, Santa Maria, San Roque, San Jose Gusu, Kabatangan, Labuan, Tetuan, Pasunangka, Sinunok, Divisoria, Giwan, Talon-Talon, Baliwasan at Tugbungan. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi sa Zamboanga City International Airport. Sa kabila nito, tuloy ang mga biyahe at operasyon sa nasabing paliparan. Nagsimulan ng mamahagi ng food packs ang City Social Welfare and Development o CSWDO at tinulungan din ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nasalantaan ng baha at sa huling tala ng Zamboanga City Police Office, wala namang umanong naitalang casualties sa nasabing kalamidad. Panawagan naman ang Regional Director ng Department of Health dito sa Rio 9, si Dr. Joshua Brillantes sa publiko. Kaugnay sa baha dito sa Zamboanga Peninsula ay posible rin ang pagtaas ng mga waterborne infectious disease, gayon din ang impluensya at dengue sa mga komunidad. Sa huli, pinag-iingat din ni Dr. Brillantes ang publiko sa posibleng paglaganap ng sakit ng leptospirosis na napakadelikado lalo na para sa mga taong lumulusong sa baha. At payo rin ng mga eksperto na sumaguni agad sa mas malapit na health center at humingi ng gamot upang makaiwas sa komplikasyon at maaring ikamatay ang taong na-expose o natamaan leptospirosis bacteria. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Rido matod pa ang motibo sigon sa kapulisan sa paglabay og granada sa usa ka pamilya sa Kabakan, Cotabato milabayng adlaw kung asa tulo ka miyembro niini ang samdan. Ibrigada mo, Lizelle Anyon Banga.
Rido o away sa pamilya ang ginalantaw nga motibo karon sa kapulisan sa paglabay o granada sa panimalay sa pamilyang Salasal sa sitio Lumayong, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Pasado alauna sa kadlaw niadtong Domingo. Sa bag-ong report gikan sa kapulisan, duha ka mga wala mailhing lalaki ang nakitang miitsa sa duha ka granada sa tindahan sa mga biktima samtang hinanok sila sa pagkatulog. Mibusi kadango sa ka granada sulod sa tindahan, hinungdan nga nangaigo ang tulo ka magkabanay nga silang Wazeri Anok Salasal, 48 anyos, asawa niya nga si Norma, 50 anyos, ug apo nga si Amani, 6 anyos. Samtang swerte nga wala nakabuto ang laing usapa ka granada nga nakitaan gawa sa tindahan. Human sa paglabay sa duha ka mga granada, ang duha ka mga sospek paspasab nga miikyas padulong sa direksyon sa Maguindanao del Sur. Dali isab nga gidala sa Kabakan MDRRM ang mga biktima ngadto sa ospital kun asa sa bag-ong tala anaa karon sa talandugon nga kahintang. Na-recover sa mga nagrespondeng police o mga sakop sa 33rd Explosive Ordnance Disposal Team sa Philippine Army ang safety lever o pin sa MK2 fragmentation grenade ug usa pa ka granada nga wala makabuto. Gikan dinhi sa Kabakan, North Cotabato. Kini si Brigadang Lizel Anyuan Banga in the heart of changing lives sa Brigada News. Gibutsyag sa Davao Light and Power Company nga mahimo nang ma-avail sa mga katawhan sa Davao City o Davao del Norte ang gipatumang lifeline rate subsidy kung asa laraw ni ining matabangan ang mga konsyumante sa maong electric company nga mabayra ng ilang tagsa-tagsa ka mga billing. Ibrigada mo, Joberth Campus. Mukabat sa 65,000 ka mga konsumante sa Davao Light and Power Company Incorporated kung Davao Light ang kwalipikado alang sa lifeline rate subsidy ubos sa Republic Act 11552 kung an act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate, amending for the purpose Section 73 of Republic Act number 9136 kung nailhan usab isip Electric Power Industry Reform Act of 2001. Sumala ni Davao Light Reputation Enhancement Department Head Fermin Idilion nga ang nasangpit nga gidaghanon gikan sa 475,000 ka mga konsumante nga mi-apply sugod Mayo 2, 2023 gikan sa franchise area niini sa Davao City ug pipila ka mga bahin sa Davao del Norte. Matud ni De Leon, ubos sa nasangpit nga balaod, mas gipalapdan pa niini ang sakop sa lifeline subsidy diin lalakip na ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps. Gidugang niini nga ang kasamtangang mga tigamit sa lifeline kinahanglan usab nga mag-apply pag-usab sa ilang opisina isip kabahin sa bag-ong guidelines. Katuyuan sa mga balaod nga mahatagan og diskwento ang mga marginalized o ubos ang kita nga mga customer nga mokonsumo lamang og 100 kilowatt matag oras o ubos pa. Tinibasi sa subsidy discount level nga gitakda sa Energy Regulatory Commission kon ARC. Sa karon, padalin pa sila sa pagdawat og aplikasyon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga accredited nga customer service centers sa Davao City, Panabo City ug Santo Tomas sa Davao del Norte. Gikan na yon nga pipila sa mga gikinahanglang rekisitos mao ang bagong electricity bill, valid government ID ug Social Welfare and Development Office certification alang sa mga dili benepisyaryo sa 4Ps. Nanukad gikan diri sa Tagum City. Kini si Brigada Joberth Campos in the heart of changing lives. Brigada News. Barangay Purok and Sitio Empowerment Program kon BPSEP evaluation sa Coronadal. Subling mo arangkada mga barangay sa syudad, ilabihan na ang preparasyon. Ibrigada mo, Mike Kumilang. Gintalana na sa Agosto 30 tubtob Setyembre 26, 2023 ang pag-arangkada sang ebaluasyon para sa Barangay Purok and Sitio Empowerment Program o kun BPSEP sa Coronadal. Kadungan ini sa pagkapasar sang Ordinance number 5 nga naga-institutionalize sa Barangay Empowerment Program sang syudad. Nahibaluan nga may mga pagbago sa kriteria nga amo ang ginausar bilang giya sang mga hurado para sa sining ebaluasyon. Kaangot sini, hugot naman ang ginapatigayon nga preparasyon sang tagsa ka mga barangay sa Coronadal kung salin magapaindis-indis yadtong nakasulod sa urban kag rural categories. Madumduman nga ang barangay Caloocan sa urban category ang hindi na mangin kabahin sang subong nga tuig nga ebaluasyon. Bangod ilan na nakuha ang Hall of Fame Award sa naglabay nga BEP awarding ceremony, apang ini sila ang igapaidalom sa gyapon sa monitoring kun bala napadayon ang mga programa kag proyekto sa ilang nga barangay. Base sa Ordinance number 5 Series of 2023, pila sa mga core areas nga pagatutukan
sang evaluasyon amo ang barangay clean green beautification, community mobilization participation, lighting of streets and public places and flood control, financial management, health and nutrition program, disaster risk reduction management, kag legislation and record management. Samtang pagatutukan man ang special awards nga ginalakipan sang the cleanest and best landscape barangay, the cleanest and best landscape roadside, best community garden, best community nursery, the cleanest and best landscape purok and sitio city level, the cleanest and best landscape purok and sitio barangay level, best in barangay legislation, best in documentation and records management purok and barangay, top performing barangays, kag best community-based best practices. Samtang yari naman ang mga barangay nga nakasulod sa urban category: Barangay Caloocan, Carpenter Hill, Concepcion, General Paulino Santos, Morales, Paraiso, San Isidro, San Jose, Santa Cruz, Santo Niño, Saravia, Tapland, Barangay Zones 1, 2, 3 kag 4. Samtang ang mga barangay naman nga nalakip sa rural amo ang Assumpcion, Avancenia, Cacub, Esperanza, Mabini, Magsaysay, Mambukal, Namnama, New Pangasinan, Rotonda kag San Roque. Sa subong id-id nang ginahimo nga preparasyon sang tagsa ka mga barangay agud nga maka-level didto sa iban nga mga barangay angot naman sa ila preparasyon sa BPSP evaluation. Ini si Mike Kumilang in the heart of changing lives. Brigada News. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Fourth Kapyonan Festival 2023, formal ng gisugdan. Ibrigada mo, Ayan Alion. Kahit sa ang sulok man ng Municipal Grandstand, mapadako ang iyong paningin. Tila konsyerto ng isang international celebrity singer ang dumating sa bayan para saksihan ito dahil sa hindi mahulugang karayom sa dami ng mga bisitang dumalo. Kagabi kasi formal man lang binuksan sa publiko kasabay ng pagtunog ng gong, hudyat ng pagsisimula ng engranding 4th Kapyunan Festival 2023, kasabay ng launching of Kapyunan Festival Night Market at idagdag pa ang live band sa buong sulok ng Municipal Grandstand para sa week-long celebration sa pamamagitan ng opening salvo and showcase of talents hatid ng iba't ibang talentadong guro ng Central, East and West Libac District. Mismo si Committee on Tourism and Special Events SB Jono Martin Vega sa panayam ng 91.3 Brigada News FM Lebac. Masayaan niya siya sa kanilang 2 linggong paghahanda ay nagbunga ang kanilang pagsisikap na matapos ang lugar kung saan idadaos ang lahat ng aktibidad doon. Kapyon Libag, nandito po tayo sa opening salvo and showcase of talents ng ating 4th Kapyonan Festival. So as you can see, napakaraming tao po na nandito rin sa ating grandstand at isang napakasaya na selebrasyon na makikita po yung mga Libaceños na feeling safe and happy because nagkaroon na rin tayo ng Kapyonan Festival. And also, ang ating security naman ay very much in place. Lahat po ng ating performances from day 1 to day hanggang po sa 18 ay tuloy-tuloy. So, sa 17 and 18, yun po yung highlight natin. Napakamaraming mga kaganapan na mangyayari po. And itong lahat ay sponsor na health natin. Kapyon, diba? And thank you very much. Salamat po. Ang salitang kapyonan ay hinango sa salitang mafyon ng dulangan manubo na ang ibig sabihin ay maganda, mabuti at kaaya-aya at kung katutubong wika naman, kadalasan ginagamit sa pagbati sa kasiyahang paraan ay ang mafyon matusimag na ang ibig sabihin ay magandang umaga. Dahil dyan, wika pa ni Vegas, dapat lamang na masaya ang lahat sa buong aktibidad bilang pag-alala sa mga tribe people sa bayan ng Lebac na naglikha ng maraming kwento sa kasaysayan. Kaya tampok din sa nasabing festival ang masayang tugtugan, mga nakadisplay na pagkain kung saan may ikinasang One Town, One Product o OTAP Hub. Katuwang din ang Bureau of Fire Protection Lebac sa pagtutok sa nasabing aktibidad, lalo at pinasisiguro ni Senior Fire Officer 3 Edwin Mundihar, Officer in Charge ng Bureau of Fire Protection Lebac, na walang aberya o sakuna na sanihang sunog sa ginanap ng fireworks display kagabi. Pinaka-main function po natin dito sa Kapyawan Festival is we personally supervise yun po ang ating fireworks display. No? So, naglagay po tayo ng mga tao doon. Magmula po nung pag-set up ng mga fireworks display hanggang sa
pagpapaputok ng mga fireworks. So, in-inspect din po natin yung mga paputok na ginamit kung ito ba ay pumasok sa standards ng ating Bureau of Fire Protection. Sa kabilang banda naman, sinisiguro ang seguridad sa week-long celebration sa pamumuno ni Ground Commander Police Lieutenant Colonel Julius Malcontento ang siyang inatasan para panatilihin ang kaligtasan at kaayusan ng Kapiunan Festival. Sa huli, sumunod lamang sa general guidelines habang ginagawa naman ng lokalang pamalaan ng Lebak para sa ikasisiyan ng lahat sa pagdiriwang ng 4th Kapiunan Festival 2023, Wikapani, Vegas. Mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat, ito si Kabrigada Ian Alion, in the heart of changing lives, Brigada News. Gideklara na nga persona non grata sa Cagayan de Oro City ang kontrobersyal nga drag queen nga si Pora Luca Vega. Ibrigada mo, Arnel Dablo. Gideklara na nga persona non grata sa Cagayan de Oro City ang drag artist nga si Amadeus Fernando Pahente o mas naila nga si Pora Luca Vega. Kini ang nadesisyonan sa 28th City Council ning syudad. Pinaagi sa gipadangat nga special report ni Konsehal Ayan Mark Nakaya subay sa resolution number 2023-478. Dugang pa sa report sa konsehal nga milapas ang naisgutang drag artist sa Article 133 sa Section 4 kon offending the religious feelings of the revised penal code. Kinihuman ang kontrobersyal nga video din giawat o gibiay niini ang imahe ni Jesus Nazareno samtang gasayaw og mikanta sa remix version nga Ama Namin. Gawas pa sa pagsulob og sanina sa itom nga Nazareno. Maragsamang miuyon usab ang mga miyembro sa konseho ning syudad sa maong desisyon tungod sa walay pagtahod, pag-insulto og pagbiay-biay sa gituuhan sa mga Kristiyano. Item number 16, proposed resolution number 2023-478 declaring Amadeus Fernando Pahente, also known as Pora Luca Vega, as persona non grata in the city of Cagayan de Oro for a serious disrespect and mockery of the Christian faith by portraying himself as the Black Nazarene dancing to the remix of Ama Namin, the recent viral video. Gawas pa usab sa Cagayan de Oro, una nang gideklara nga persona non grata si Vega sa General Santos City, Florida Blanca sa Pampanga, Tubuso sa Negros Occidental, Nueva Ecija Province, Bukidnon ug lungsod sa Manila. Mag-atubang usab ang naisgutang drag artist sa kasong kriminal nga gipasaka sa pipila ka religious group. Gikan sa Cagayan de Oro City, kini si Arnel Dablo in the heart of changing lives. Brigada News. Siko pangusa ka 48 anyos nga lalaki sa gipahigayong hot pursuit operation sa Rojas PNP tungod sa kasong murder. Ibrigada mo, Julius Munding. Nagpaygayon og hot pursuit operation ang mga personay sa Rojas PNP nga miresulta sa pagkasikop ni Alas Jimboy, 48 anyos, lalaki ug menyog residente sa barangay Panampalay, Rojas, Zamboanga del Norte. Ang pagkasikop ginhimo pinagi sa gahom sa warrant of arrest tungod sa krimen nga nalambigit sa frustrated murder nga adunay criminal case number 26561 nga pinitsahan Hulyo 20, 2023 nga gi-issue ni Honorable Victoriano D.L. Lacaya, presiding judge, RTC 9 Judicial Region, Dipolog City. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Provincial Jail Don Jose Aguirre Manukan, Zamboanga del Norte alang sa tukmang lakang. Gikan sa Dipolog City, kini si Brigada Julius Munding in the heart of changing lives sa Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000-378-40172 ug alang sa in-kind donations. Ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop dinhi sa istasyon ug magpalista. Mauka na ang naglangkob nga mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada. Gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Rona Mohemulta in the heart of changing lives. Kini ang Brigada Mindanao.